May bagong development mula South Korea na maaaring magpalakas sa tsansa ng isang mahalagang sistema para sa Philippine Army. Matapos piliin ng US Army ang Hanwha Defense USA para sa prototype development ng K9 Mobile Howitzer, o K9MH, mas lalong nagiging kapansin-pansin ang posisyon ng South Korean design sa pandaigdigang merkado. At dito pumapasok ang malaking tanong, kung mapatunayan ng K9MH ang kakayahan nito sa US Army, maaari ba itong maging dagdag na bentahe para sa posibleng ikalawang order ng Philippine Army? Pero bago tayo mag-conclude, mahalagang linawin ang isang bagay. Hindi pa ito nangangahulugan na tuluyang binili ng US Army ang K9MH para sa malawakang produksyon. Ang napili ngayon ay ang Hanwha Defense USA bilang prototype supplier sa Mobile Tactical Cannon Program. Kasama sa unang kasunduan ang 6 na prototype, habang may opsyon para sa karagdagang 12 sistema. Layunin ng programa na makahanap ng bagong wheeled 155mm self-propelled artillery na maaaring pumalit sa ilang M777 towed howitzer ng US Army. Gayunman, napakalaking bagay pa rin ang desisyong ito para sa Hanwha. Bakit? Dahil hindi ordinaryong customer ang US Army. Kapag isang sistema ay dumaan sa pagsusuri, pagsubok, pagsasanay, at integrasyon sa napakalaking military structure ng Amerika, nagkakaroon ito ng mas matibay na kredibilidad sa ibang bansa. Ang K9MH ay nakabatay sa teknolohiya ng K9 family, ngunit inilagay sa isang 8x8 wheeled platform. Sa halip na tracked vehicle, ginagamit nito ang mga gulong para makakuha ng mataas na tactical at strategic mobility. Mahalaga ito para sa mga hukbong nangangailangan ng artillery na mabilis ilipat sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga kalsada at mahabang deployment routes. May armored cab din ang K9MH para sa proteksyon ng crew, habang ang disenyo nito ay nakatuon sa mabilis na pagpasok sa firing position at mabilis ding pag-alis pagkatapos magpaputok. Ayon sa Hanwha, ang emplacement at displacement time ay wala pang 30 segundo. Ang konseptong ito na tinatawag na shoot and scoot ay napakahalaga sa modernong digmaan, dahil hindi sapat na malakas ang isang artillery system, kailangan din itong makaiwas sa counter-battery fire. Mayroon din itong 40 rounds na onboard ammunition capacity, at idinisenyo para sa mabilis na automated resupply gamit ang K10 ammunition resupply technology. Ang pangunahing baril ay 155mm, 52 caliber, at ang sistema ay idinisenyo para gumamit ng NATO Standard Compatible Ammunition. Ipinapakita nito na hindi lamang platform ang ipinapakita ng Hanwha, kundi isang mas malawak na artillery ecosystem. At dito nagiging interesante ang usapin para sa Pilipinas. Ang Philippine Army ay mayroon ng at most 155mm wheeled self-propelled howitzers. Kaya kung pag-uusapan ng ikalawang order, hindi lamang presyo ang magiging batayan. Mahalaga ang interoperability, training, maintenance, ammunition, mobility, at kung gaano kadaling isama ang bagong batch sa kasalukuyang artillery force. Sa unang tingin, maaaring isipin na ang pagkapanalo ng K9MH sa US prototype competition ay automatikong magbibigay dito ng malaking advantage laban sa ibang 155mm wheeled systems. Hindi ganoon ka-simple. Prototype selection pa lamang ito, at kailangan pang dumaan sa pagsusuri ng mga sundalo, technical testing, integration, at iba pang requirements bago magkaroon ng final production decision. Pero ang strategic advantage ay malinaw. Kapag matagumpay ang K9MH sa mga susunod na yugto, magkakaroon ng Hanwha ng napakalakas na reference customer. At sa defense market, malaking bagay ang pagkakaroon ng US Army validation. Maaaring sabihin ng ibang potential buyers, kung pinagkakatiwalaan at sinusubok ito ng US Army, mas seryoso itong tingnan. Mas mahalaga rito ang tinatawag na epekto ng kumpiyansa sa merkado. Kapag naging matagumpay ang K9MH sa mga pagsubok ng US Army, hindi lamang teknikal na kakayahan ang mapapatunayan nito. Maaari rin itong ipakita na kayang suportahan ng Hanwha ang isang malaking customer na may mahigpit na pamantayan sa operasyon at pagpapanatili. Para sa Pilipinas, mahalaga ito dahil ang pagbili ng isang pangunahing sistema ng armas ay pangmatagalang commitment. Hindi lamang ang presyo ng bawat howitzer ang kailangang tingnan. Dapat ding isaalang-alang ang availability ng pyesa, training ng mga tauhan, ammunition compatibility, maintenance facilities,
at posibilidad ng lokal o regional na suporta. Kung magiging matagumpay ang K9MH sa US Army, maaaring maging mas kaakit-akit ang pagkakaroon ng parehong Korean defense ecosystem para sa Pilipinas, lalo na kung layunin ng Army na palakasin ang artillery capability nito sa mga susunod na taon. Kung ang layunin ay magkaroon ng mas mobile na fire support para sa iba't ibang isla at terrain, magiging mahalaga ang wheeled configuration. Mas madaling ilipat ang isang wheeled artillery system sa mga pangunahing kalsada kumpara sa mabigat na track platform. Ngunit kailangan ding suriin ang performance nito sa mga lugar na limitado ang road network, pati ang logistics at maintenance requirements. May isa pang mahalagang factor, ammunition. Ang tunay na halaga ng artillery ay hindi lamang nakikita sa mismong howitzer. Kailangan ng sapat na stockpile ng 155mm shells, propellant charges, precision-guided ammunition kung available, communication systems, fire control network, at mabilis na resupply. Kung kulang ang mga ito, kahit gaano kaganda ang platform, limitado pa rin ang operational value nito. Kaya kung sakaling magkaroon ng ikalawang order ang Philippine Army, posibleng mas malalim ang pagtingin sa buong artillery package. Maaaring ikumpara ang K9MH sa Atmos at iba pang available na wheeled 155mm systems, hindi lamang batay sa presyo, kundi sa survivability, rate of fire, range, automation, mobility, sustainment, at pangmatagalang availability ng spare parts. Sa puntong ito, hindi pa natin masasabi na panalo na ang K9MH para sa Philippine Army. Ngunit masasabi nating mas lalong naging interesante ang posisyon nito. Ang pagkakapili ng US Army ay hindi pa final seal of approval, pero isa itong napakalaking hakbang. Kaya ang susunod na dapat bantayan ay ang performance ng K9MH sa US Army testing. Kung mapatunayan nito ang ipinapangakong mobility, firepower, survivability, at reliability, maaaring mas lumakas pa ang argumento para sa karagdagang K9-based artillery system sa mga bansang naghahanap ng modernong wheeled artillery, kabilang ang Pilipinas. At kung gusto ninyo pa ng mas malalim na pagsusuri tungkol sa mga bagong kaganapan sa Philippine Defense, West Philippine Sea, AFP modernization, at mga hakbang ng ating armed forces, huwag ninyong palampasin ang iba pa nating mga video dito sa channel. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, e-like ang video, subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong balita, pagsusuri, at mahalagang usapin tungkol sa seguridad ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong suporta. Patuloy nating alamin ang katotohanan, suriin ang mga pangyayari, at higit sa lahat, suportahan ang isang mas malakas at mas handang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! At magkita-kita tayo sa susunod na video.